intindihon ta si maayo niya. Ang atong nga leksyon, ginatikuluhan siya Passover. Ano na sa Bisaya ng Silonggo? Ang title leksyon na di Hobe? Ha? Pasko? Passover. Different siya, no? So, hindi makita mo siya yung kahulugan. Yung Pasko, ang Pasko na sa ato. Paano? December? Pag kung dito na sa Purok Sambag, may arang hindi tao ka ng kadadlaw, Pasko. Ay, Pasko, apelido na. Pasko. Passover, ang lesson. I-explain ko na karon. Ang aton na memory text, makita sa Exodus 12, versikulo 26 kag 27. And it shall be, when your children say to you, what do you mean by this service? That you shall say, it is the Passover sacrifice of the Lord, who passed over the houses of the children of Israel in Egypt, when he struck the Egyptians and delivered our households. Mga utod, sa nagligad si Mana, atong gitunan ang mga plagues kung hampak. Plagues. Pila to kabilog? Ha? Siyam lang anay. Kay karon ang katapusan. 9 ka mga hampak ang ginatunan naton sa nagligad nga simana. Kag karon ang 10th plague manok abot na. Pero before sina ang Ginoo naghatag sa instruction sa katawhan sa Israel. Siling pa sa aton nga memory text, kung mag-abot ang panahon na inyong makabataan, mamangkot sini. Ano ang kahulugan sini? Kay naghimo sila sang ginatawag Passover, mga utod. Siling sang aton na text, itudlo ninyo sa inyong kabataan nga ang manulunda sa Dios nagpas over. Ang pulong Passover ito, duha ni siya kapulong nga ginisa. Number 1 na pulong is Pas. P-E-S-S. Ang isa is over. Paano? Paano yung Pasko? Ang translation ang sila. Pas over. Sa atong pas, ang manulunda sa Dios, siling sa teksto, isugid ninyo sa inyong magilikan, sa inyong magbata. Nga ang manulunda sa Dios, nagpas over. Sa aton pa kung inibalay sa Israelites, ang manulunda na agi lang. Pero balikon ko ni karon kay damo abini pa naton no. Maparang intindihan naton. Sila sa kaduha sa unang portion sa ato nga leksyon, one more plague. Isa na lang kuno ka hampak sa Bisaya, plague in English, kalalatan sinilonggo. Sila nga diri, the most solemn warning was given to Pharaoh. Pinakasulim ni nga warning ginhatag kay Paraon. This will be a just judgment. Siling sang leksyon, isa ini ka just. Anong just ka ni? Matarong. Isa ka matarong nga paghukom, batok sa ano kuno na. Sila sa kolisyon, batok sa pride. Kay si si Paraon, taas ang iyang pride. Kung may pride si Paraon, na Adventista may pride ay arangan. Kung nilisod mo, hindi na si Paraon natunan, patay na to. Pero, pinahatagan ko ta leksyon din. Ikaduha, exploitation. Naintindihan yun eh. Sa inilonggo, sabi ni Saya pa ni, panghimulos.
Si Pharaoh, ginpahimos lang ang katawhan sa Israel. Ginpaobra sila, kagin sulhan sing gamay. Kung hindi magpati, balbalon. Kay man, sa gobyerno mo, ginpanghimos lang ang dati ni Pharaoh ang mga Israelites. Sa aton may pagpanghimulos man, may ara man, walang panghimulos lang ang parehas mo. No? May bayaw ko ko sa Negros na siniba, o nag-ugtas at na ba, o kung ang bata ang mga. Daw kuto, na lang pa kayoon, na ang kabudlay katao. Daw hindi na pagsulhan. Exploitation mo to. Sunod, violence. Silindri. Ang violence, ano na siya? Ng, ano? Huh? Paglabag po. Di. Ano? Punisyon na siya sa kagamo ba? Nang manakit ka. Ha? Nang manakit ka, girl. Oh, that is violent reaction. And idolatry. Sa katawhan sa Egypt, ginapakataas nila ang idol worship. Balikan ko mga autor, ha? Pila ka gods ang goddesses nga ara sa Egypt? Ha? Pila ka na? 1,500. Okay, good. 1,500 gods ang goddesses. Kita ko ano? This Pilipinas, why kabot 1,000, di ba? Kabot, why? Why is wrong, no? Kay, sino gani ang God sa nagabusong no diri sa Pilipinas na? Kabalo mo sino? Why? Yun ako. Si San Ramon! Kung ikaw nagabalikan, sino ang Diyos sina? Si San Vicente! No? Kung ikaw farmer, ang Diyos mo si San Roque! Pero ay, kung ano ng tasang kayo, balik sa atin. Sinindire, si Moses nagsunod dito kay Paraon. Pagsunod na kay Paraon, pagwa ni Moses, silin sa atin ng leksyon, grabe ang kaakig ni Moses. Nung nani mo ang Biblia naghambal, nga pinakmasanong na tao si Moses. Pero pagsunod na kay Paraon, pagwa na dito kay Paraon, nakita kay Moses ang kaakig. Suko sa Bisaya. Kung sa hiway pa, napusagin. Dalong, no? Pero mga utod, nga kung naapig si Moses, tungod sa katig-asang kasing-kasing ni Paraon, naman, si Moses naapig, tungod sa katig-asang kasing-kasing ni Paraon, madamo sing mga tao ang ano kuno, nga inosente ang maumen. Ano kuno? Madamo sing inosente ang maumid mga ko. Okay. Kaya man, sining sang Ginoo, ang tanan nga panganay sang Egypt, mano, patay. Ang mga nakita ni Moses, kay kung ay magpatigas Paraon siya kasing-kasing sin alas sige lakat na lang kamuto. Why maumig iban? Kabalo ka mo, itong iban itong mga Egyptian na nagkramatay ng panganay, nakaibalog ito. Why mo? Si Paraon, ang mga budlay mga utod, si sa kalider, kung ano? Kung magpatiga ka. Sila yung pagin, God is the judge and is against pride. Sila diri. Ang Diyos ang mahukot kung di siya gusto sang pride, kung garbo, injustice, kung injustisya, discrimination. Inang discrimination mga utod, perti na kapan. Bisan sa aton di, gina-discriminate ang tao kung bala ang tao to, tamaan kita nakapubri. Daw hindi mo bala siya pag sa takun. Di kung may pagkaon man, ang mga manamit, hindi mo na pagpakaon ko dito mga kuan mga pagkaon para to, kaya silipan nila. Ano ng mga namin? Para kang namis pari.
nagmayad na. Kinanglan pararihas. Discrimination, hindi gusto ang Ginoo sina. Arrogance, exploitation, ang ina, cruelty and selfishness, ano cruel, mapintas kag pagtangyayan. He is on the side of the sufferers, the abused, the mistreated, and the persecuted. Kay man, mga utod, siling sa Mikiya 6 versikulo 8, ang kinahanglan sang Ginoo sa imo tawo, ano kono, nga ikaw baghimo sing justisya, to love mercy and to walk humbly with your God. Amo na siya mga kauturan. Sa dira nagib man sinagib nga adlaw sa hapon, sinang agagli nagistorya ng Ginoo dira kay Moses nga kinahanglan sila magpreparar para sa gabi kay maabot ang plague nga ginasaad sang Ginoo para sa katawhan sang Egypt. Maabot gid. Muna sa mga utod, hindi kita bala magsayo paduray bala. Ay ang ginahambal sa Biblia matumang ginatana. O hindi karon sa karon mga tinuig, sunutuig o kung saan mo bala. Matumang na siya. Muna magalagad, alagad na lang bala ta. Ingalagad na lang matinumangan. Hindi nato mag-intrahan para kwat sinanggo kasi ano pang klase pag-alagad. Nga nag-alaga, tamahan ang maluwas. Hindi ka rin intrahan pa natin kay hindi mo, sayang lang, nag-alaga, tapos di naman lang maluwas. Anong pulusin na? Pati ka mo? Yes. Karoon sila sa ating kalisyon sa Monday. Healing the body. Pag-ayo sa lawas. Ang Ginoo nag-instruct kay Moses, kag kay Aaron, sa pag-preparar sa ilang pagbuwa. Pero, kung sa aton tawhanon, number 1, i-preparar natin kay malakad na taang aton komisyon. Ay, pangaw ka mo. Di ba mo gina? Nanglan bastante balon mo diyo. Dahil nangalawig diya to. Layo ang katuan. Kinahanglan nga, mapreparar maimo mataan kagmay. No? Siguro kung sa atong panahon kinanglan may ara mo siya sing chinilas man. Pero hindi amo sinagid silin sa Ginoo kay Moses. Ang silin sa Ginoo kay Moses kay man ilang mga pagpreparar materially, pagpreparar physically, pagpreparar nga kung ano bang preparasyon, sekundary lang gali na sili sa atong nga lesson. Sunod lang na siya, hindi na siya number 1 priority sang tao. Instead, siling sang Ginos kay Moses, ginstruksyonan sila sa paghiwat sang ginatawag pagsilibrar sang Passover. Passover. But, ipahango. Napintindi sa aton. Nga ini siya, imbis nga ang mga kataon sa Israel magpreparar sa ilang mga material belongings, provision sa ilang pagbiyahe, ang kinahanglan nila siling sa atong alisong kag siling sa Bible is to worship God. Kaysa tapos ng tao magasimba sa Dios, ang tanan na kinahanglan sa tao materially, physically, magsunod lang na siya. Sunod lang na siya, hindi na siya ang Ginoo kabalo sina. Nagkinahanglan kita. Pero ang Ginoo kay balo. Silin sa Ginoo sa ila, hala sige, tanan kamo magpreparar sa inyong karnero, kordero, kung kanding. Ang panawag sinang inugo hala, tawag na sa kordero. Lamb sa Bisaya. Tinang kordero ihala, damo na siyang klase, katong mga sapat na ginahala sila, ginatawag na siya Lamb of God. Kag mga preparar ka mo sini, kag wajib usikan sini. Tanawa ha? Ihawon mo ang imong kordero, ng litang kanding, ng litang karnero, hindi mo gid na siya pag-usik, usikan. Hindi mo usikan be. Kundi, ano kuno, kinahanglan, kaunon ini ninyo tanan. Teobras na Victor, may balin, duhal tanda. Kaya sa kabilog kardero, maubos yung duha.
Bisan nakabili lang sa rutag dosin, 500 kay kung karon panahon mahal mo. Lantaw-lantaw kandig niyo siya. O nami kung kandig na. Di po nga kandig, kinanglan hindi ipag-ihawon. Kay man ang balahibo, di lang sa likod lang mga bukas na diriho, nami po, kusayo-sayon mo. Kabahat po, itang klasik kandig. Di ko pilani, na 60 mil. Di ko duha na mo sinakaon. Hindi. Siling sang Biblia, siling sang Ginoo, kinahanglan na ubuson gid. Di kay gamay man lang kamo sa inyong balay, nguha ka sa ano? Silingan mo. Tupad mo. Kamo magkaon. Pag samtang kamo nagakaon, damo pa instruction sa Ginoo, hindi kamo magkaon na may sabaw. Kinahanglan tanang inasal. Dira naghalin ang mang inasal. Kaya nga amang, abilin niyo mo ito, ang pinakanamit na sudan, inasal. Wow, nagsugba-sugo mo ako. Kusugbahay ng, ano ganin dyan? Yung Korean fish. Amahawagin silunda sa puwel, pag isugba. Pag sugba, hindi na masunod puwel, di ba? Pag bukas, pag abri mo, natubot mo ng taon na ko ng suka ko. Garaot, ginawa ko. Sige ko, hindi ang musina. Sige nakita ko sa TV, nagbalik sa una ko lang mo ito, inang sa among panahon. Asi ko, sige, namin di man na. Bakal ako sa karuan. 200 kaping, bilhin na. Sobres kilo. Sige ko, si himbisin nyo. Himbisan. Pag himbis, lipyoin nyo tanan. Palipyo ata. Dahil mo ito, Rico, sige, gurut-gurutin nyo ang lawas na. Gurut-gurutan ba? Magtimpang. Di ko akong timpla. Butangan ko asin kada ginurot na, kada pilas na. Asin, gamay. Butangan, magic sarap gamay. Pagkatapos, butangan sang bubuan ko sang tuyo, ginhuruman. Alas 11 ginhimo, pagka alas 5 ginsugban, hindi sugba kay may hindi man pwede nga idikit mo na sa pan. Baw, katuro ang tanan ko. Mga utod. Baw, isa ko apod na nga sila. Doon ko namin bisan pa arasalan. Sila kay sama tanan. Mikrobyo pa ako sa arasalan. Namit din mata na. Sila isang Ginoo, inasal. Inasal. Ang nagani nga ibang pinirito, sa amon sa una, yung pitso ka manok, kaya ikaw nga, gurutaw na, pagharuman ka, mga 3 oras, 4 oras, amo pa pag-luto mo, piliti ka namin pitso ka manok, pinakalasay na kung namin. Siling sa Ginoo sila, kinahanglan, amo sini ang inyong himuon. Pagkatapos, magkaon ka mo, hindi ka mo magpungko, kundi katin-katin. Sino kinsindi katin-katin? Mas binisyak na. Ha? Hindi, ang gulay mo, hindi mo pungko. Blas, sagod, ang mulas na ho. Sinilunggo na katin-katin ang mga bilag sa bisyak. Tokong! Para ready ka na tanang ba? Pagsilinga. Ready, get set, go! At indog ka tayo. Pero kung nag-apyang ka, ba, ginawang pa lubag-lubag, kapit pa ko si Guyet ng piyang ka, sakit hawak na, tangiyawan ng tindog eh. Yose? Amo sinasini sa Ginoo. Kaya sini nga dire, commemorate nyo ini ang ginatawag Passover Festival. Timon ni kini sa katawan sa Israel. Amo ini ang pamaagi o kung na panahon nga ang Ginoo magluwas sa inyo, ang pamangkot mga oton. Sang dira ka sila ginsugo sa Dios nga magahimo sini nga komemorasyon, sini nga selebrasyon. Nakagwa na sila sa Israel sa Egypt. Why pa? Dako nga lison. Sa sunod pa sila sa Egypt, naghimo, nag-celebrate na sila. Botsing ganoon, why pa sila gani kagwa, nag-celebrate na. That is faith.
amo nang pagtuo, way panimo madawat nagselebrar ka na para sa Ginoo. Ang sunod sila dire pisak may ara pisak dire ang pisak Passover ng gato sa mission naton. The Passover lamb had to be without blemish. Ang pilion nila kuno na ihawod kung karnero kung kanding nga waising kasawayan without blemish. Ay man sa ato sa ihaw ka kami sa bagay, okay lang man na kaya hindi man na Passover. Kisa-kisa ko lang matangah mo doon, iwag, ihawon talaga. Tiniwag man ah, bubahan lang ka. Mantika ah, tambok man. Pero siling sa aton nga lesson, why gid siya sing kasawayan? Why kasawayan? Why tarikes? Namigid ba? Ay man nga ang amo bisnig na require sa Ginoo, tungod kay amo ini siya nag-representar kay sino? Kay Jesus Christ. Nag-representar niya siya kay Jesus Christ na pinaagi sa dugo ni Jesus, ikaw kang ako makadawat sa kaluwasan. Sunod kuhaan ng dugo, takuha sa dugo utod, ibutang diri sa mga doorpost nanda sa bakalan na frame sa imo balay. Dira na siya ibutang panahon nga nakuhaan mo siya sing dugo. Kay man gabi magadwa ang manulunda sa Dios kag maglibot sa bilog nga Egypt. Ang panimalay nga wala sing dugo, ano matabo? Tanan nga panganay mapatay. Tanan nga panganay. Ang Biblia nagsiling ang tanan nga balay nga wala sing dugo. Kung pananglitan mga auto. Hudyo ka. Ay kabalo ka mo, sa milyon na tao, hindi ka kitimok siguro nga ang tanan sina matinumanon. Pati ka mo? Sa iglesia lang ganin, sa kamay lang mo, may mga dry dito na. Diba? Saan pa? Mga 6 milyon ng tao sa panahon. Kung nanglitan isa ka Hudyo. Why siya magbutang, isa ka Israelite, siya magbutang sa bago, exempted siya sa kamatay? Hindi, mga auto. Hindi siya exempted. Amo na. So, kinangalan magsunod kagid. Kung ano ang insugo sa Diyos, kung ano ang patakaran sa Ginoo, amo ginang bagay natin nga, sundon, kag sundon sa Israelites man. Sa sunod na portion, passing the torch. Mga utod, ang kaluwasan, do kaangay na siya sa hampang balagati nga may nauyatan ka diri oh. Ano kanina relay, dalagan ka, paabot sunman ko ang masiban, ka magkuha naman bulas-bulas ba. Ang mga passing the torch. Sa katawhan sa Israel, sinisat ng lesson. Sa namangkot ang sa balot sa aton nga kitex, and it shall be when your children say to you, what do you mean by this service? That you shall say, it is the Passover sacrifice of the Lord, who passed over the houses of the children of Israel in Egypt, when he struck the Egyptians and delivered our households. Passing the torch. Botsing na noon, mga utod, kinahanglan ipasa naton ini. Ang katawhan sa Israel at siling ang Biblia, kung mamangkot ang inyong kabataan sa inyo, ay man ang celebration siling Passover, hindi ni mauntat sa ila, magpadayon ni siya. Kung mamangkot ang katawhan sa Israel, ang inyong mga kabataan, nga anong kahulugan sini? Nga may celebration, may kahulugan na siya mga utod. May kahulugan na siya. Siling sa Ginoo, isugid ninyo sa ila nga amo sini ang nahitabo. Bot hambalon nga kinahanglan nga ang mga ginikanan magasaysay sa ila nga mga kabataan. Pananglitan ang aton nga kabataan sa urihi ka mga ato mamangkot nga tay na nasa baduhaw.
nga way kita nakaunhaw. Ano ato na himon? Isugiran sila. Kaya atong imong ginsugiran mo utod, pag abot panahon nga ikaw duman mapatay, sila itong mabilin, amo duman itong magasugid sa ilang mga kabataan. Magasugid silang kabataan. Ditong ilang mga kabataan nagkaramatay, magbulos duman ang mga sunod ng mga henerasyon sa mga kabataan. Sila mismo magsugid. Sa atong pakita, isip mga katauhan sa Dios, isugid tamang. Ay man, kung hindi natin isugid, hindi natin himuon ini, halin sa aton karon, duhalang kakaliwatan, why not magpabilin nga dentista? Pati mo na. Why na sing magpabilin nga dentista sa imong pamilya? Kay why dugin? Sugid. Kinahanglan isugid mo gid, tudloan mo gid. Pag sa pagtudlo nimo, ikabuhi mo man. Hindi kay nagatudlo ka lang, imong kinabuhi, why lang yapon. Hindi, sinong bata pati sino. Amo na siya ba motoran, passing the torch. Ipasapasa lang mga kotoran. Ay man, bisan sa aton lang ani karon sa karon na. May mga pamilya, hindi ko lang balon. Isa sa mga pamilya na tunana mo dito sa Balay-Banay, ng iyang kabataan, may doktor, optometrist, may ara pastor, may ara maestra sa aton eskwelahan, pero sa pihak mabahin sa iya dumat na mautod, pagkapatay ka nanay, pagkamatay ka tatay, white na bilin ng kabataan. Kay white na pasa, mga utod. White na pasa. Di karon kung naglagto ka sila, tuturan kung naman balang. White na gid, ang kabataan na, white na gid. So nadura sila sa hawang-hawang sa pakinambalan. Kinahanglan nga atong ipasa ini mga kauturan. Ipakita pala nato. Mapasa nato. Sa atong bagong active na simbahan, may nakatong na simbahan, gakupiran ka sa buhat ng simbahan, makita na ang mga bata. Di kung may apod ikaw, ara ka lagi hapon ka, dakog, tos mangot, hindi mo dakog. Lep. Dito, ato ka lang hapon, makita na mo simula, pagtug dito. So matanog na silang nautok. Pero kung ikaw, pabaya lang ang pabaya. Sa ato pa, isa pa kinambalan, spoon pit lang din. Why din na eh? Abot panahon mawala ang inyong kaliwatan. Amoy niyang tuyo sa atong malison. Kinahanglan kita magapasa sini hasta sa atong kamatayon. Kag pag-abot sa atong kamatayon, atong kabataan magpasaman sa ilang mga kabataan, tugtog man sa kamatayon, padayon till Jesus comes. Karon, sini sa atong lesson, the divine judgment. Ang Diyos nun nga paghukom. Silindri sa patriarchs and prophets, throughout the vast realms of Egypt, the pride of every household has been laid low. Ang garbo sa tanan na panimalay Egyptians, kay sila ginaisip na taas ng klase sa mga tao. Pag-abot sa judgment sa Diyos, gipanubo sila tanan. The shrieks and wails of the mourners fill the air, king and courtiers, with blank faces and trembling limbs, stood aghast at the overmastering horror. Mamunang natapos. Ang ilang pagpasigarbo sa tong panahon, gipaubo sa Dios. Why sing balay, nga why sing hinibi, mga utod, tanan naghinibi. Hibi sila tanan, ay nakaramatay ang ilang mga kamagulangan ng mga anak. Wat isa sa ilang nga nalibre, pati ang kasapatan, patay tanan.
na gani nga kung namati lang si Paraon kay Moses, siguro ay tumatabo. Kung namati lang kita sa tambag kay Iglesia, hindi man na matabo sa aton. Pero magpadayon kita na magpatig-a sa atong kasing-kasing, amo di nga ang matabo. Siling sa atong leksyon, si Jethro nagsiling, now I know that the Lord is greater than all other gods, for He did this to those who had treated Israel arrogantly. Exodus 8:11. Sila isang ugangan ni Moses na si Jethro, karon nakahibalo ko ngang Ginoo dako pa sa tanan ng mga Dios sa Egypt. 1,500 god and goddesses ginpapanubo sa Ginoo. Abi niyo si Jethro mo to. Sa totoo, lang hindi ito siya Hudiyo. Hindi ito sa Israelites. Itong ugangan ni Moises, hindi ito Israelites. Pero tao sa Diyos. Tao sa Diyos. Silindri, now God punishment strikes the firstborn sons of Egypt. What people sow, they reap. Ano kuno ang punishment sa Ginoo nag-igo sa mga unang subang sa Egypt. Kung ano ang ginpanggas sa tao, amo man ang iyang anihon. Muna hindi ta sa ikapanggas ng hangin kay anihon ta bagyo. Siling sa aton nalison, kung ano kuno ang aton ginapanggas, amo gidna gihapon man ang aton niya. Ano ginpanggas si Paraon? Ang katig-asin kasing-kasing. Our decisions and actual behavior bring consequences. Ano kuno? Ang ato nga mga desisyon kag ang aton mga kinaugali magadala sing dili mayo. And the painful truth which we all have experienced is that we alone don't suffer from the consequences of our wrong actions. Silipat, tingnan namin sa ginhambal diri, ang makasakit na kamaturan amo, na kung ano ang aton eksperyensyahan, hindi lang kay kita ang mag-aanto sini sa aton mali ng aksyon, others sometimes, many others, even innocent others, suffer as well. Such is the nature of sin. Ang iban, nag-suffer tungod sa ato mali na desisyon. Mag-suffer, munang pinakadelikado mga kuturan, ay man maumid ang iba. Maumid ang iban tungod sa atong wrong desisyon. Tungod sa atong mga wrong komentaris ang mga desisyon. Komentaryo tamang utod, ang iban, mag-suffer. Ang iban sina inosente, way kabalo sang sisa pakinamdalan, way gani hibalo sang puno kag punta sina. Ti nagkuan man tanan, kun sa kwan pa, nag-intra man tanan. The Passover was to be both commemorative and typical, not only pointing back to the deliverance from Egypt, but forward to the greater deliverance which Christ was to accomplish in freeing His people from bondage of sin. The sacrificial lamb represents the Lamb of God, whom is our only hope of salvation. Says the Apostle, Christ our Passover is sacrifice for us. Ang Passover mga utod, nagasimbolo ini siya, hindi siya commemorative, kundi isa ini kay typical na nagatudlo kay Jesus na mo ang magaluwas sa aton. Ang commemorative, gina-commemorate mo lang, amo lang na. Pero ining Passover, hindi commemorative celebration lang, kundi typical mga utod. Kung typical, nagpa-intindi na si Jesus amo ang pinaka-ultimate na mahatag is ang nga matanaw naton nga ang iyang dugo ang iulat dito sa Kalbaryo sa cross makahimo sa pagluwas sa atong tanan kag siya lang ang makaaton mga utod sa aton mga kasalanan. Makita ni siya sa Patriarchs and Prophets 277. Ang nakabukusan mga utod sa atong leksyon sa ginatawag Passover. No. Naintindihan nyo na? Passover meaning pass and over.
nag-agi, kag naglapaw lang. Ang calamity ay ang mga Israelites araman sa duta sa Egypt dito sa Gosen, ginagyan ang God pass over the houses of the Israelites. Kag ang ginlaglag lang amo ang mga Egyptians. Amo na ang atong leksyon mga kautoran sa itak na sa kagawad. Amen.